So sa ating huling pag-aaral mga kapatid, tinalakay po natin yung panimula or introduction ng Book of Galatians. Dito ho natin na pag-aralan that ang tema at ang layunin po ng pagkakasulat po ni Pablo dito po sa aklat na ito is very, very simple. And that is upang mabigyan po niya ng linaw at depensa ang ebanghelyo laban sa mga sumasalungat sa kanyang mensahe na nais po niya ipadala sa mga iglesia. Napag-aralan po natin that yung place na kung tawagin Galatia, maaari ito po ay naisulat sa dalawang kampo ayon po sa teoridad ng mga ibang Kristiyano in the world of academics. Halimbawa, may mga naniniwala na yung Galatia to whom Paul is writing to ay maaari is a reference to the churches in northern Galatia. Habang ang iba naman, they believe that naisulat po ang liham na ito para sa mga taga-southern Galatia. Now, we found also to learn that ang pinagdedebatihan ng mga Kristiyano when it comes to the place of writing, or rather the place in which the letter was to be sent, is solely upon kung ito po ba na isulat po ni Pablo before Acts 15 or naisulat po ba ito after Acts 15. Kung naisulat po ito before Acts 15, then yung petsa na ibinibigay po para sa aklat ng Galatia is AD 48. Which means, nung naisulat po ang aklat ng Galatia, hindi pa ho nagaganap yung matinding pagtitipon ng mga apostol tungkol po sa dapat gawin sa mga hintil na Kristiyano at sa mga Hudyong Kristiyano. However, kung ito po ay naisulat after Acts chapter 15, o kung tawagin yung malaking pagtitipon o matinding pagtitipon ng mga apostol, then yung petsa na ibinibigay po ng mga ilang iskolar ng Bagong Tipan is anywhere between 50 to 57 AD. Now, what's important po mga kapatid is whether it is 48 AD or whether it is 50 to 57 AD ang pagkasulat, ang pinaka-importante ho ng aklat ng Galatia, at least ayon po sa kanyang tema, is referring to the true gospel, the gospel of Christ. We've come to learn that na isulat po ni Pablo ho ito dahil may mga tao sa loob ng iglesia na nagsasabi sila po ay Kristiyano na nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Halimbawa, kung titignan po natin dito mga kapatid, sa talatang 6, ito po ang mga ilang rason kung bakit po niya naisulat ang aklat na ito. Ayon po sa talatang 6, nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. In English, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Which yung nabasa ko natin kanina, bumaling ho ang mga Kristiyano in Galatia sa ibang ebanghelyo. Bumaling po sila sa ibang aral. Now, it's interesting kasi, pagdating ho natin sa Kapitulo 3, kung ating po babasahin, Kapitulo 3, talatang 1, Galatians chapter 3, talatang 1, sabi po dito, ano ba naman kayo mga taga-Galatia? Hindi ba kayo makaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilinlang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? So dito, malinaw ho natin nakikita mga kapatid, that the main purpose kung bakit po naisulat ni Pablo ang aklat ng Galatia ay upang gamutin ang sakit ng iglesyang ito dahil po sila'y bumaling sa ibang ebanghelyo. Bumaling po sila at tumanggap po sila ng ibang aral o ibang magandang balita
na hindi naman ipinangaral ni Pablo. Kaya ang kanyang babala sa aklat na ito ay matindi. Halimbawa, kung babasahin po natin ang chapter 5, basahin po natin ang chapter 5, talatang 2. Kapitulo 5, talatang 2. Ito po yung babala. Sabi ho dito, tandaan nyo ang sinasabi ko, ako mismo si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung magpapatuloy kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Inuulit ko na ang sino mang magpapatuloy para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos pamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo, nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. So dito, ang katuruan pala ng mga false Christians na ito, or we could even say mga Judaizers, Christian Jews, sabihin na natin, is that yung pinakaugat ng kanilang mensahe o magandang balita is this: namatay si Kristo sa krus, kaya lang hindi sapat yun para ikaw ay maituring matuwid. Kailangan mo haluan ng kombinasyon ng pagtutuli. At sa pamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo, na may halong pagtutuli, pagdating sa araw ng paghuhukom, maituturing kayo ng Diyos bilang mga matutuwid. To which we've come to learn, mga kapatid, lahat ng reliyon sa mundo, maliban lang ho sa reliyon ng Christianity, ay nahuhulog sa ganitong klaseng kategorya doctrinally. Nang ibig sabihin, lahat ng reliyon, with the exception of Christianity, ay nagtuturo, gusto mo makapasok sa langit? Gusto mo humarap sa Diyos balang araw bilang matuwid? Gumawa ka lamang ng mabuting gawain. Gumawa ka ng maraming mabubuting gawain para ikaw ay maituring ng Diyos matuwid balang araw. So ang lahat ng reliyon ay nahuhulog sa ganyang klaseng kategorya. Naniniwala na may Diyos, kaya lang ang kanilang paraan para maituring silang ligtas o paraan para maituring sila matuwid ay hindi po pananampalataya kay Kristo, kundi pananampalataya sa mabubuting gawa. Kaya mismo si Pablo ang nagsasabi sa kanila, binabalaan ko kayo. Kung kayo'y magpapatuloy sa kautusan, ng ibig sabihin, magtitiwala sa iyong sarili upang tuparin ang kautusan para maituring kayong matuwid, obligado kayong lahat na tuparin ang buong kautusan. Na ito po ang matindi ho nito, mga kapatid. Base po sa data ng ilang kautusan ng lumatipan, there is about 613 commandments sa kautusan. At sinabi mismo ni Santiago, kung may isa doon ay binali ho natin, binali na ho natin ang lahat ng kautusan. So dito, ang magandang balita ni Pablo is, maituturing ka lamang ng Diyos bilang matuwid sa pamagitan ng iyong pananampalataya na nakasentro lamang kay Kristo. Bakit ho? Daw siya lamang ang nakatupad, siya lamang ang perpekto, siya lamang ang may kapangyarihan magligtas, at siya lamang ang solusyon ng Diyos upang tayo ho ay maiharap sa kanyang balang araw bilang mga matutuwid. Hindi daw sa ating mabubuting gawa, kundi daw ho sa pananampalataya. Kaya nga, di ba, nung Monday, napag-aralan po natin yung doktrina na kung tawagin, justification by faith. Now, ang ibig sabihin po ng justification, mga kapatid, is paano na ituturing ang isang tao bilang matuwid sa harapan po ng Diyos. Yan po ang talagang doktrina ng justification by faith. Ang inaatake, or we could even say, better terming, ang pinupunto rather, ng doktrina justification by faith is the question, kapag tayo ho bilang mga makasalanan ay namatay na,
At balang araw, humarap po tayo sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Ang katanungan po na naibibigay nitong doktrina, paano maituturing ng Diyos ang isang makasalanan bilang matuwid sa araw na iyon? So ngayon, yung justification by faith, mga kapatid, ay nakaukit dito sa aklat ng Galatia. Paano maituturing ang isang taong matuwid balang araw sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya lamang kay Kristo? At kapag sinabi pananampalataya lamang, it means walang kahati yung pananampalataya na yon. Nang ibig sabihin, naniniwala ako kay Kristo, kaya lang ang aking kabutihan ang magdadala sa akin sa langit. Hindi ho. Kapag sinabi pananampalataya lamang, it means nakasentro ang ating pananampalataya only on Christ para sa ating kaligtasan, sa ating pagbabago, sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, sa ating pagtagumpay laban sa kasalanan. Si Kristo lamang ang object ng ating pananampalataya. So ngayon, having said that, mga kapatid, sino ba yung mga gumugulong ito? Well, may nabanggit po si Pablo sa Galatia Kapitulo 2. Basahin ho natin. Galatia Kapitulo 2, talatang 3. Galatia Kapitulo 2, talatang 3. Sabi po dito, nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko dahil hindi nila pinilit magpatuli ang kasama kong si Tito kahit hindi siya Hudyo. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kakayahang na natamo natin kay Kristo Jesus at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. So ayon po sa talatang 4, ang mga lumilikha pala ng ibang ebanghelyo, mga kapatid, ay yung mga hindi nagsasabi, oy, hindi ako Kristiyano, kundi yung mga taong nagpapanggap na kapatid sa pananampalataya. So totoo pala yung sinasabi ng ating Panginoon. False teaching comes from false teachers na nakaanyo o nag-aanyong tupa, pero kapag binuksan ang kanilang pagkatao, mga mababagsik na lobo ho sila. Tignan niyo po yung ginamit na salita sa talatang 4. May mga ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakikisalamuha sa atin. So saan po magmumula minsan ang mga dumilikha ng kaguluhan, pagkakahati-hati sa pananampalataya, sa konteksto ng doktrina? Hindi ho sa labas, kundi mismo sa loob. Ganyan din ang nakaharap nila Juan. Di ba kung natatandaan po natin, sino yung mga antikristo na binabanggit po ni Juan sa unang Juan? Kasama natin sila noong una. Pero ngayon, hindi na natin sila kasama. Sila'y tumiwalag mula sa atin. At kung sila'y para sa atin, nagpapatuloy sana sila kasama natin. Sa kampo ni Kristo, 12 na nga lang ho sila. Pero may isa ba doon na tumiwalag pa? Ito ang nagtuturo ho sa atin, mga kapatid, kung gaano kaimportante ang pagtuturo ng salita ng Diyos na walang halong pandaraya, kundi purong-puro. Kasi ang purong-purong pagtuturo ng biblical doctrine, mga kapatid, ay yung paraan ng Diyos upang siyasatin sa pamagitan po ng katuruan kung sino yung mga tunay sa mga hindi tunay. Kaya marami po nasaktan sa pangangaral po ni Kristo dahil matalas. Pero paraan po yun ng Diyos para malaman ng mga alagad kung sino yung mga magpapatuloy at hindi magpapatuloy. Kaya kung tayo minsan nakakarinig ng mga mangangaral na magtuturo minsan, ang doktrina ay hindi importante, sigurado hindi nila nauunawaan talaga ang Biblia sapagkat every single chapter, every single teaching in the Bible ay doktrina.
Kapag sinabi doktrina, teachings or instruction. So kapag sinabi natin o sinabi ng iba, ang doktrina ay hindi na importante, ang nais talaga nila sabihin, ang Biblia ay hindi importante. Sapagkat ang Biblia ay punong-puno ng doktrina. Di ba sabi ni Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at ito'y mapapakinabangan saan ho? Sa doktrina. So ang kasulatan ay doktrina. So ano po ang hinahatid sa atin ng doktrina? Tamang pananaw, tamang katuruan tungkol kay Jesus. At ano po yung tamang katuruan po tungkol kay Jesus? Sabi po dito sa talatang 16, kung ibababa po natin ang basa, in verse 16. Verse 16, napakalinaw. Ngunit, alam naman namin na ang tao ay itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kami mga Hudyo ay sumampalataya rin kay Kristo Jesus para maituring na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sino bang maituturing na matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, dito din ho tayo dapat mag-ingat mga kapatid. Sabihin na ho natin, naniniwala po tayo sa justification by faith. Gayunpaman, kung dumating ho sa atin ang mga oras ng panghihina na hindi ho tayo nagbantay sa ating mga sarili, pwede ho natin ipagmalaki ang ating mga ginagawa. Tulad nito, ako, napakasipag ko sa paghahayo. O maari, sabihin po ng iba, marami akong binabasa ng mga theological books. O maari, pag malaki po ng iba, malaki ako magbigay sa church. Ngayon, kapag pinagmamalaki ho natin ang ating mga ginagawa, na dapat ginagawa ho yung taos-puso para sa Panginoon, pero ginagamit po natin yung bilang panunumbat upang tayo'y makapasok sa kanyang kaharian o maituring ho tayo ng ibang tao bilang mga matuwid. Hindi na nakasentro ang ating pananampalataya kay Kristo, kundi nakasentro na ho sa ating mga gawain. Doon ho tayo dapat umiwas mga kapatid. Kahit ang tao ho, sabihin na ho natin, kakulangan po ang kanyang kaalaman sa Biblia. Ito naman maraming alam sa Biblia. Ito dalawa lang ang nadala niya sa Panginoon. Ito isang daan nadala niya sa Panginoon. Pero kapag itong dalawa ay humarap sa Diyos balang araw, pantay lang ho sila. Bakit ho? Dahil hindi ang kanilang gawain ang nagbibigay sa kanila ng estado ng pagiging matuwid, kundi maliit man o malaki, bata man o matanda, matagal na sa pananampalataya o baguhan pa lang. Kapag ang dalawang ito ay nakasentro ang kanilang buong pananampalataya kay Kristo alone, pagdating ho sa araw ng paghuhukom, parehas lang po sila maituturing matuwid. Yan ang kagandahan ng justification by faith. Pero para sa mga Hudyo na binabanggit ho dito, iba ang kanilang aral. Ito ang magandang balita. Gusto mo maituring ka matuwid, tanggapin mo si Kristo at magpatuloy. Sa ibang reliyon, maniwala ka kay Kristo, pero gumawa ka na mabuti. Maniwala ka kay Kristo, pero maging miyembro ka ng church, or else hindi ka ligtas. Or maniwala ka kay Kristo, pero kailangan mo magbigay ng gaytong kalaki na halaga. Yung mga may dagdag kay Kristo, yan yung sinasabi ni Pablo, sumpain sila nawa ng Diyos. Sumpain sila nawa ng Diyos. So ngayon, balikan po natin ang Galatia 1, and yet makikita ho natin yung English translation sa whiteboard, and maaari sabihin ho natin o may tanong ho natin, Brother Josh, bakit English ang nasa whiteboard? Because bagamat tama po yung pagkasalin sa Tagalog, pero yung istruktura and word order sa Tagalog is not the same as the one in English, and the English gives it an accurate rendering, at least to its structure. Ngayon ho, sabi po dito, Paul, an apostle, o si mula kay Pablo, na isang apostol.
Now, kapag sinabi po yung salitang apostle, may dalawang kahulugan ho yan, mga kapatid. Merong tinatawag po in theology, letter A na maliit and letter A na malaki. Little a apostle and big A apostle. Nang ibig sabihin, kapag sinabi po yung big apostle, capital, or kapag sinabi po yung small a apostle, may distinction ho yan. Sa Biblia, kapag sinabi po yung salitang apostol, what it really means is someone who is a messenger. Okay? Isang sugo, ipinadala, representative. But usually it is the word messenger. So syempre, kapag messenger ka, may bit-bit ka mensahe. Now, on the other hand, kapag ginagamit po yung salitang apostol sa Biblia, hindi lamang ho siya nililimitahan lamang sa salitang sinugo o isang sugo. Minsan, ang salitang apostol ay tumutukoy po sa 12 na nakasaksi sa Panginoon. O sabihin na ho natin yung original na 12. Tanggalin na ho natin si Judas at ipalit ho natin si Matthias. Okay? Na bakit po may dalawang klaseng apostol? May big A, may small a. Yung big A, yan yung mga binigyan po ng Diyos ng revelation upang maituro at mailatag ang bagong kasunduan na katuruan in the New Testament. Halimbawa, we have 27 books in the Bible. Halos lahat ng naisulat ho dito ay nagbula sa mga apostol or isinulat ng kanilang mga katuwang pero nagmula pa rin sa katuruan ng mga apostol. So sila po ay masasabi ho natin big letter A. Lahat ng katuruan sa bagong tipan ay nagbula sa kanila. Kaya sabi po ng Biblia sa Efeso 2, talatang 20, the foundation has been laid by the apostles and prophets. So di ba? Sino po yung mga apostol na yan? Kasama po dyan si Juan, kasama po dyan si Mateo, kasama po dyan si Pablo. Sila po yung mga ginamit ng Diyos upang mailatag yung tamang katuruan tungkol kay Jesus, kaya masasabi ho natin sila ay big A apostle. Furthermore, kapag sinabi big A apostle, hindi basta-basta pwede ka sumali sa ganitong klaseng kategorya. Para maging apostol, mga kapatid, may mga requirements ho yan. Unang-una, nung tumiwalag si Judas Iscariote at siya po ay nagpakamatay, di ba nananalangin po yung mga apostol, sino kaya ang papalit kay Judas Iscariote? So ano po yung mga naging requirements po nila? Sabi nila, kailangan ang papalit kay Judas na magiging katuwang natin bilang mga apostol ay noon pa man na andoon siya nung binautismo si Jesus, na andoon siya nung pinako si Jesus, na andoon siya nung muling nabuhay si Jesus. So ito po ang katanungan, mga kapatid. Ang lahat po ba ng tao mapapabilang sa ganyang klaseng kategorya? Hindi ho. So ang napabilang ho dyan ay si Matthias. Bakit ho? Dahil siya po ay nandoon from the very beginning, nandun po siya at the baptism of Christ, nandun po siya at the crucifixion of Christ, nandun din po siya at the resurrection of Christ. Pero pagdating po dito sa salitang small a apostle, kahit sino, pwede ho mapabilang ho dyan. Kasi ang ibig sabihin po ng small a apostle ay hindi katulad ng mga nabanggit ko po kanina, kundi may bit-bit kang mensahe at nais mo ipadala sa mga taong hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. So usually, among some Bible teachers, what some would say is that yung small a apostle is only applicable sa mga taong, sabihin na ho natin, na born again of course, at pangalawa, nangangaral ng Ebanghelyo. So in other words, mga kapatid, mga closest resemblance ng small a apostle ay masasabi ho natin yung mga evangelist, missionaries, dumadayo sa mga ibang lugar upang maibigay ang Ebanghelyo. So yung ginagawa ho nila, ayon po sa salitang apostle,
which means messenger, ay malapit ho at nakahawig doon sa kanilang gawain. Gayunpaman, pagdating po kay Pablo, kapag sinabi Paul an apostle, he is both. Paano po siya naging both? Dahil nagpakita ang Panginoon Hesukristo sa kanya. Pangalawa, nagpahayag ang Panginoon sa kanya ng ilang beses. Di ba sinabi niya, whether I was in the body or not in the body, I do not know. But I knew a man who received many revelation. And tinutukoy niya ho dun yung kanyang sarili. Pangalawa, kapag binasa ho natin ang Galatia, napakalinaw, nagpapahayag mismo ang Panginoon Jesus sa kanya bago maikumpleto ang bagong tipan. Ano po yung pruweba? Basahin po natin dito sa talatang 11. Talatang 11, verse 11. Sabi po ng Biblia, gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. Verse 12. At hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Hesukristo. So ngayon, kung mismo ang Panginoon personally ang nagpapahayag, at ang Panginoon Hesukristo personally ang nagpadala kay Pablo para sa mga Hintil, parte ho siya ng Big A Apostle. Kasi nagpakita ang Panginoon, kinausap siya ng Panginoon, nagpahayag mismo sa kanya ang Panginoon. At halos if not more than half, mga kapatid, ng bagong tipan ay naisulat po ni Pablo. So sa 27 books sa bagong tipan, 13 out of the 27 isinulat po ni Pablo. Now, there's some debates, of course, kung ang book of Hebrews ay isinulat po ni Pablo, which would make it 14. Pero nonetheless, 13 po has been known to be written by Paul, which make up the 27 books of our New Testament. Furthermore, what else is interesting is, bakit kailangan sabihin pa ni Pablo na siya po ay apostol? Para malaman ng mga magbabasa po ng kanyang liham na ang kanyang ituturo sa kanya ay nagmula sa isang mataas na otoridad. Hindi mismo sa kanya, kundi siya ay sugo ng isang mataas na hari. At yan po ay walang iba kundi ang Diyos. Furthermore, ang sabi po ng Biblia dito, Paul an apostle, nakalagay sa teksto, not from man, nor through man. May dalawang bagay na inulit po dito in the negative. Ito po yung masasabi ho natin double negative in the sentence structure of verse 1. Ano yung double negative ho dito? Yung salitang not, and then yung salitang nor. Kung sa Tagalog, hindi ito galing sa tao. Hindi ito sa pamamagitan ng tao. So may double negative ho siya. Not and nor. So yung double negative ho na yan, saan po nakasentro? Well, may dalawang bagay din na inulit. From man or through man. So in other words, dalawang beses inulit ni Pablo yung salitang no or not. Hindi. Hindi. Hindi nagmula sa kanino? Sa tao. O nagmula ito sa pamamagitan ng tao. Nang ibig sabihin, may rason po kung bakit ganyan ang umpisa ni Pablo sa aklat ng Galatia. Kasi halos po lahat ng kanyang mga liham, mga kapatid, hindi naman nagsisimula ng ganyan Kapag binasa niyo po yung mga liham ni Pablo, hindi ganyan usually ang introduction po ni Paul. Usually, ang standard introduction po ni Paul, an apostle of Jesus Christ, teacher of the Gentiles, or minsan Paul, an apostle of Christ, kasama si Timoteo, or Paul, an apostle of Christ, greetings to you, grace and peace be to you from God our Father and Jesus Christ. Usually ganun ang standard Pero dito naiiba. Nagsimula po siya kung sino ho siya. Ako ay isang apostol, isang isinugo ng Diyos. At ang aking tawag bilang apostol, sabi po ni Pablo,
he has two negatives, ay hindi nagbula sa tao o sa pamamagitan ng tao. Anong ibig sabihin ho nun? Kaya ganito ang language at tono ni Pablo is because may mga tao ho doon sa loob ng church, yung mga naghahasik po ng maling aral, pinagdududahan ang kanyang ebanghelyo at pinagdududahan ang kanyang pagiging apostol. Na sa madaling salita, hindi ka apostol tulad ng mga ibang apostol. Ang pangangaral mo, mula lang yan sa tao. Ang ebanghelyo mo, mula lang yan sa tao. Ang tawag mo, mula lang yan sa tao. Hindi yan kinikilala nino. Pero ang tono ni Pablo is aggressive. Hindi. Apostol ako. Hindi galing ito sa tao. Ang mga pinapahayag ko sa inyo, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi ito yung positive. But through Jesus Christ and God the Father. Double negative, pero ang kanyang credibility, double positive. Ano yung double positive ho dyan? Jesus and God the Father. Di ba mga kapatid, kung may mga ngatwiran ho sa kanya, pwede na sabihin, sino ang saksi mo? Di ba sinasabi sa kautusan? Every word needs to be established by 2 or 3 witnesses. Yan na, 2 saksi na yan. Pero sumobra pa si Pablo. Paano ho siya sumobra? Tingnan niyo po yung sinabi niya dito. And all the brothers with me. 3 na ang sumasaksi. Nang ibig sabihin, ang kanyang tawag bilang apostol, ang kanyang ebanghelyo is approved from who? By Jesus? Is approved by who? By the Father? Pero hindi lang ho siya ang naniniwala sa ganitong katuruan. Pati na rin ang kanyang mga kasamang mga kapatid sa pananampalataya. Na ito po nakakalungkot. Nawa ho, ganito ho ang ating estado sa pananampalataya bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Nang ibig sabihin, kung may isang Kristiyano lamang in this church na sumasang-ayon sa ebanghelyo, pero yung mga kasama mo sa church ay hindi sumasang-ayon, mahirap po yun. Nilabag na ho natin yung Efeso 4 na kung sabihin ng Biblia, nagkakaisa tayo sa pananampalataya, iisa ang ating kinatawan, iisa ang ating Diyos, etc. etc. Pero si Pablo, malakas ho niya sabihin with confidence, galing ako, at least to my apostleship, from God the Father, God the Son, at ang aking ipinapangaral is approved and attested by the brothers who are with me. Now, ang matindi po nito, mga kapatid, is this. Pagkatapos po sabihin ni Pablo ang kanyang credibility or yung origin ng kanyang office at kung saan po niya kinukuha ang kanyang mga pahayag, pagkatapos po niya banggatin ang Diyos Ama, dinescribe pa niya yung ginawa ng Diyos Ama. Sabi ho dito, and God the Father who raised Him, Jesus, from the dead. Nang ibig sabihin, itong Jesus na ipinapangaral ko sa inyo ay buhay. Pangalawa, ito ay yung pagpasok ng bagong kasunduan. Dahil kung si Kristo, mga kapatid, ay hindi muling nabuhay, ang reliyon po ng pagiging Kristiyano, tayo po ay kaawa-awa sa lahat. Dahil napag-aralan ho natin, ano ho mangyayari kapag si Kristo ho ay hindi muling nabuhay? Nananatili pa rin ho tayo sa ating mga kasalanan? Mamamatay ho tayo na hindi pa napapatawad ang ating mga kasalanan? Wala na pag-asa ang buong sansinukob? At si Kristo ay hindi perpekto sapagkat hindi niya nagawang bayaran ang ating mga kasalanan. At bakit hindi po siya perpekto kung hindi po siya muling nabuhay? Nagpapatunay lamang ho, ang kamatayan ay may kapangyarihan lamang sa mga taong nagkasala. So kung si Kristo ho ay hindi nabuhay muli, nangangahulugan lamang siya po ay nagkasala. Pero dahil siya po ay muling nabuhay, tulad nga po sa patotoo ni Pablo, ang bumuhay sa kanya ay ang Diyos Ama ayon po sa talatang 1. So ngayon, may 3 saksi ho tayo. Jesus,
God the Father, and all the brothers with me. Which means, hindi niya gawa-gawa ho ito. This is truly from God. So ngayon, sabi po ni Pablo, to the churches of Galatia. We don't know precisely, or at least accurately 100% with confidence, if this was to the northern churches or to the southern churches. Pero the evidence seems to suggest na maaari itong Galatia na binabanggit po ni Pablo may be to the south. Southern Galatia. Nabasahin naman po natin ang talatang 3. Talatang 3. So sabi po ni Pablo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Now, it's interesting mga kapatid kasi, ang salitang grace and peace, yung salitang peace na ginamit po dito, mula po sa salitang Griego, ay katumbas ng salitang Hebreo na shalom. Now, if you go to Israel, or kapag may nakausap po kayo isang Hudyo, at biglang kinausap ka o binati ka ng shalom, ang ibig sabihin po nun, peace. Now, yung ginamit po ni Pablo dito is, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Yung kapayapaan ho na tinutukoy po ni Pablo dito ay hindi yung normal na kapayapaan na nagkaroon ka ng peace of mind, or maluwag ang iyong konsensya, walang mabigat kang dinadala sa iyong kalooban, or we could even say may peace ka emotionally. Hindi ho. Yung kapayapaan na binabanggit po ni Pablo dito is, when it's used throughout the New Testament, majority of the time, is usually yung magandang relasyon ng makasalanan sa Diyos. Because kapag ang tao ho ay hindi niya tinatanggap ang Panginoon Hesukristo, wala siyang magandang relasyon sa Diyos. Ang lahat ng tao na wala kay Kristo ay nasa ilalim ng galit at puot ng Diyos. So ngayon, ito matindi. Kanino nang gagaling yung source para ang tao ay magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos? Saan nang gagaling yung biyaya na nakapagliligtas sa isang makasalanan para maging maayos ang kanyang relasyon sa Diyos? Sa Lumang Tipan, si Yahweh ang pinagmulan ng kapayapaan at biyaya. Pero, kapag may nakaharap po tayo mga kapatid ng mga taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, dito pa lang sa talatang 3, pinapakita na ho na si Kristo ay Diyos. Kasi pwede po ba natin sabihin, ako ang pinagmumulan ng kabuuan ng biyaya at kabuuan ng kapayapaan? Masasabi po ba natin yon? Tayo ang buod ng kapayapaan, o tayo ang buod ng biyaya. Hindi ho. Ang Diyos lang ang pwede magsabi ho nun. Pero para kay Pablo, hindi lang ang Ama ang pinagmumulan ng biyaya, hindi lang ang Ama ang pinagmumulan ng kapayapaan, pati na rin si Jesus. Bakit po ganon? Bakit si Pablo lang nagtuturo ng ganyan? Basahin po natin saglit ang Juan Kapitulo 1. Juan Kapitulo 1, talatang 17. John chapter 1, verse 17. Juan 1, talatang 17. Tignan niyo po yung sinasabi mga kapatid ng salita po ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. So ang biyaya at katotohanan ay nagmula po kanino? Nagmula po kay Hesukristo. Pero ito po ho ang isang mabigat na statement ni Pablo. Kung itataas lang po natin ang basa sa talatang 16, tignan niyo po sinasabi dito, 16, sa kasaganaan
ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Now, kapag sinabi, punong-puno o kasaganan ng biyaya, and then sinabi po na verse 13, si Kristo ang pinagmulan ng biyaya, ang ibig sabihin pala ho nun, the fullness of God's grace, the fullness of peace comes from Jesus. Now here's the question. Bakit kailangan po banggitin ni Pablo na ang kapayapaan at biyaya ay nagmumula sa Diyos Ama at sa Anak? Unang-una, ito po ang biyaya. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak para mamatay po sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ho tayo. At pagkatapos, binuhay ho niya ang kanyang anak. Biyaya ho yun. Pero hindi natatapos ho doon. Dahil si Kristo ay ang biyaya ng Diyos na nagkatawang tao, the next question is, saan po apasok ang kapayapaan dito? Saan po apasok ang peace? Pumapasok po ito sa pamagitan din ni Kristo. Kaya sinasabi po ng Biblia, iisa lang ang tagapamagitan. Ang ibig sabihin po talaga niyan, mga kapatid, kaya meron tagapamagitan dahil may dalawang kampo hindi nagkakasundo. So ngayon, kailangan ho natin ng isang tagapamagitan. Ang tagapamagitan ho na yan, ang siyang magbibigay ng kapayapaan o magandang relasyon sa dalawang kampo. Kaya sinabi ni Pablo, sumainyo nawa ang biyaya, comes from God, at ang kapayapaan, which also comes from God, sumainyo nawa ang biyaya mula sa Diyos, sumainyo nawa ang kapayapaan mula kay Kristo. Sa madaling salita, Jesus is God, the Father is God, and therefore, sumasa kanila ang biyaya at kapayapaan at sila din ang may otoridad na makapagbigay po ng ganitong klaseng relasyon between the sinner and God sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya ipinakita naman po ng Diyos ang biyaya na yan. Talatang 4 ng Galatia 1. Balikan po natin ang Galatia 1, talatang 4. So ngayon, ipapakita ho ni Pablo kung ano po yung itsura ng biyaya at kapayapaan na nagmumula po sa kanila. Talatang 4. Inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. So notice this. Biyaya, kapayapaan, nagmumula sa Diyos Ama, Diyos Anak. Paano ho ipinaliwanag ni Pablo na ang biyaya at kapayapaan ay nagmumula po sa dalawa? Unang-una, may dalawang persona binanggit ho dito. Sa talatang 4, inialay niya ang kanyang sarili. Sino yung nag-alay? Si Jesus. Pero, sino ang nagplano nun? Sabi po ng Biblia sa talatang 4, ayon ito sa kalooban ng Ama. So madalas nakakarinig ho tayo, lahat ng kasamaan na nakikita natin sa mundo, yung pagputok ng bulgan, or yung paglindol, or we can even say yung mga earthquakes na nagaganap po sa ating mundo, lahat yan hindi nanggaling sa Diyos, nanggaling lahat yan kay Satanas. Now sa isang banda, there is some truth to it. Tulad po in the book of Job. Di ba binagyo po ni Satanas si Job? Furthermore, yung alon na naranasan po ni Kristo na kanyang sinaway. Imposible na sinaway niya ang Diyos Ama, kundi may gumawa ho nun. Pero, we see these instances in the Bible na ang kaaway ay gumagawa. Gayunpaman, hindi magagawa ng kaaway na gumawa ng anumang bagay na hindi pinintulutan ng Diyos. Na bakit po sinabi ng Biblia, ang pag-alay ni Jesus sa kanyang sarili ay kalooban ng Diyos. Teka lang, ano ba nangyari kay Kristo?
Pinako siya, binugbog siya, dinuraan siya, sinapak siya, pinalo siya ng kahoy sa kanyang ulo. Habang nakapatong sa kanya ang korona ng mga tinik. And yet, ang lahat ng dinanas ni Kristo na masama because of what we did against God ay kalooban ng Ama. Kaya nung nasa krus si Kristo for 6 hours, natatandaan niyo po, the moment lunchtime hit or noon, 12 o'clock, the moment 12 o'clock hit, ano po nangyari? Nandilim. Because natupad doon yung sinasabi ng Isaiah 53, Isaiah 52, at marami pang mga teksto in the Bible that God was pleased to punish His Son. At nung nananalangin po sila Pedro at yung mga ibang apostol sa Gawa 4, di ba pinagpipigilan ho sila, huwag kang mangangaraw tungkol kay Jesus. Huwag kang mangangaraw tungkol kay Jesus. Ano ginawa po nila Pedro at ng mga apostol? Nanalangin ho sila. At ano po yung mga nasabi nila sa kanilang panalangin? Ayon po sa Gawa 4, 27 hanggang 29, sinabi po ng iglesia, Pontius Pilato, Emperador Herodes, ang mga ito, mga Romano at ang mga Hudyo, na pumako at pumatay sa iyong anak dahil sa iyong kamay na kumikilos sa pamamagitan ng mga ito. Nang ibig sabihin, mga kapatid, the Father is a part of our redemption kasi kalooban ho niya na ipadala ang kanyang anak para ho tayo balang araw. Ang sinong masasampalataya ay haharap sa Diyos. Hindi matuwid, kundi bilang mga matuwid dahil po sa Kanya. So dito, nung sinabi po ni Pablo, inialay ni Kristo ang sarili niya para sa ating mga kasalanan kasi kung hindi mapapatawad ang ating mga kasalanan, walang makakaharap sa Diyos na matuwid. Kailangan mapatawad ang ating kasalanan upang maituring tayo matuwid. Pero hindi lang po natapos dyan. Pagkatapos po sabi ni Pablo, ito ay naganap ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Kapag may kalooban ng Diyos, may layunin din. Ano po yung layunin? Ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. To rescue us from the present evil age. Kapag sinabi po yung salitang rescue, usually yung salitang rescue is another word for delivered or brought to safety. Di po ba? So ngayon, kapag ginamit po yung salitang rescue or brought to safety, it means yung current or present state ng taong yon na hindi pa nire-rescue, siya po ay nasa kalagayan o sang circumstance na mapanganib. Now here's the question, ano po yung environment na binabanggit po ng Biblia dito that Jesus has rescued us from? Hindi niya po sinabi para mailigtas tayo mula sa apoy ngayon. Hindi po niya binanggit para mailigtas tayo mula sa sakit karamdaman ngayon. Ang sabi ho niya, mailigtas tayo mula sa kasalukuyang mundong ito. Ano po ba ang meron ang mundong ito na ipapahamak ng ating mga kaluluwa? Ano po ba ang meron ang mundong ito that will endanger the souls of men? Well, John says, love not the world, for all that is in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Sinabi ni Kristo, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ito naman ang sinabi ni Juan sa 1 John chapter 5. Kung ating po titignan, 1 John chapter 5. Talatang 18. Unang Juan 5, talatang 18. Ano po ba ang meron ang mundo kung bakit kailangan tayo iligtas ni Kristo? 1 John 5 verse 18. Alam natin ang sino man naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng diablo. Ang buong
mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. So, to be a part of the world, to live like the world, to love the world means you love the dominion at paghahari ni Satanas. Kasi sabi ng Biblia, ano ba ang meron ang mundong ito? Ang buong mundo nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Paano natin mapapatunayan itong mundo is under Satan's domain? Tignan mo lang yung mga nangyayari sa labas. Yung mga panloloko na nangyayari. Pagpatay. Recently lang mga kapatid, kung nabasa niyo po yung Facebook newsfeed sa Winnipeg Police Facebook page, may pinatay na naman. Meron missing bata na hindi makita-kita. Meron naman ni-rape. Bakit nangyayari ho yan? Yan ang kapangyarihan na nasa ilalim ni Satanas, na kumikilos. And it is that domain that Jesus wants to rescue us from. Pero hindi lang po yung worldly system in general, pero ang lahat ng doktrina na sumasalungat sa Ebanghelyo ay parte rin dito. Nang ibig sabihin, yung mga nagtuturo ng ibang Ebanghelyo, at bahagi na ho dito, lahat ng reliyon na sumasalungat sa katuruan ni Kristo, bahagi ho sila sa masamang mundo, na kung hindi nila pagsisisihan ang kanilang katuruan, si Pablo na mismo nagsabi, ang sino man anghel o tao na mangangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, sumpain siya nawa ng Diyos. Kaya, pagkatapos na sabihin po ni Pablo yan, tinapos na po niya sa talatang 5 ng Galatia 1, purihin natin ang Diyos magpakailanman. Amen. Now, the word Amen usually kapag sinasabi natin yung word na Amen, minsan nasasabi natin yan after prayer. Or minsan nasasabi po natin yan after a preaching. Or kapag may narinig ho tayo na tamang doktrina na nagpapalakas ho sa atin, napapa-amen ho tayo. But what does the word amen actually mean? The word amen has two meanings. Either let it be so, or it could also mean truly, indeed. Dito, when Paul says, namatay si Kristo to rescue us from this evil present world, kaya kailangan ho natin purihin ang Diyos is because of ginawa ni Kristo para sa atin. Sino ho dito mga kapatid sawang-sawa na ho sa kamunduhan na ito? Sino-sino ho dito gusto na umakyat ng langit? Ako, gusto ko na ho umakyat ng langit. Minsan nakausap ko nga si Kuya August, di ba may programa tayo sa church? Meron tayong mga ini-interview na theologians. Sabi sa akin ni Kuya August, sabi niya, Pastor, baka balang araw pagtanda mo, ikaw naman i-interviewin. Sabi ko, Kuya, ayoko, gusto ko na umakyat sa langit. Aanin ko yung interview na yun. Gusto ko umakyat sa langit, bakit ho? Because sa mundong ito, mga kapatid, nakakapagod makipagdigmaan sa kasalanan. Nakakapagod na magkasala. Nakakapagod na yung nangyayari sa ating mundo. Kaya nung sabihin po ni Pablo, pagkatapos po niya ipaliwanag yung pagkamatay ni Kristo, purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. Anong ibig sabihin po niya? Let it be so. Truly indeed. Na iligtas na po talaga tayo ng Diyos from this evil world. Yun ang mensahe ni Pablo na hindi kayang pantayan ng mga false teachers. Dahil yung ebanghelyo ng mga false teachers, magpatuloy ka, pero hanggang nun lang. It doesn't rescue you from the world.
It doesn't justify you before God. Pero yung ebanghelyo ni Pablo, karapat-dapat lang napurihin ang Diyos na sumugo sa Kanya. Bakit ho? Dahil yung Diyos na yan nakapagliligtas, yung Diyos na yan hindi niya hinihingi ang pagtutuli, ang Diyos na yan ay nagbibigay pa ng tagumpay laban sa kasalanan. Kaya karapat-dapat lang natin sabihin, praise be to God, Amen. Praise be to God, Amen. Kaya nawa po mga kapatid sa ating pag-aaral nitong gabi sa talatang 1 hanggang 5. At I pray that ito po ay naging klaro, malinaw, that yung purpose po talaga ni Pablo is to give a defense of his apostleship at maipaliwanag in a short fashion na lalawak lalo as we get further into the chapters kung ano talaga yung ginawa ni Kristo na hindi mahihigitan ng mensahe na pinaparating naman ng mga false teachers. Kaya, I pray that this was understood and lalo po tayo kumapit sa ating pananampalataya kay Jesus. So, nais ko po buksan ang ating Bible study floor for our questions. We will now transition to our question and answers segment. May mga katanungan po ba? Any questions po this evening? General or specific? May mga katanungan po ba tayo? May mga nagbubulungan dyan. Siguro may mga katanungan yung mga yan. May tanong po ba kayo? Anyone else have? Nay, sige ha. Mm-hmm. Pwede po ba banggitin ng mga unbelievers o yan, Nay? Usually kasi, Nay, ang amen yan ang salita ng mga Kristiyano. Gayunpaman, binababoy po ng mga hindi mananampalataya. Tulad ho nito, manalo sana ako sa sugal. Amen. So yung paggamit ho nila ng salitang amen ay hindi proper. Pero kapag ginagamit po yung salitang amen, ayon po sa Biblia, ito po usually ay pagsamba o pagpupuri sa Diyos. Tulad ho na ito, at the end of almost every book sa Bagong Tipan, laging may amen sa huli. Lagi po may amen. Tulad po ng sinabi ni John, ang sino man magdadagdag, ang sino man magbabawas, so parurusahan siya ng Diyos. O Panginoong Hesukristo, bumalik ka na. Let it be so, amen. So kapag binabanggit po nila yung salitang amen, hindi lang po ibig sabihin nito tunay-tunay, kundi mangyari na agad. Let it be done so. Yeah. So ang pwede lang magsalita po ng ganyan, Nay, na may malinis na kahulugan ay yung mga nakaunawa at yung mga may relasyon sa Diyos. Yeah. Okay. Anyone else have questions? May mga katanungan po ba? Any questions? Kuya, musta ka na? So have you already shared the gospel prior? Pero gusto pa rin niya ipaliwanag yung paniniwala niya. Yeah. Well, it really depends, kuya, kung sino kausap natin, right? Kung diskusyon lamang yan, ng paliwanagan lang, then I don't see anything wrong with it. But what I do see wrong is this. Papapasukin mo siya sa iyong tahanan, siya mismo magtuturo at walang mangyayari doon. Yun ang pinagbabawalan ng ikalawang Juan. Sa 2 John, pinagbabawalan po yun. Do not allow any person to come into your house to preach another doctrine. Don't even say, God bless you to them. Baka mapabilang ka pa
sa kanilang kalokohan. Yun sabi ni John. Pero if it's simply just discussion, kasi yung tanong natin minsan is, ano ba yung paniniwala mo? May tanong na may motibo, gusto mo lang makipagdebate, pero wala kang habag sa kanilang kaluluwa. Meron naman, nagtatanong dahil hindi talaga sila aware kung ano talaga katuruan ng mga to, pero ang point natin, bakit natin tinatanong, para kung may makita ho tayong mali sa kanilang doktrina, tinatama natin upang ma-insert si Kristo doon. Pero kung alam na ho natin na yung kausap nating kuya is after ipinaliwanag na natin ang ebanghelyo, and yet, pasok dito, labas sa kabila, and talagang pinapakita nila, hindi sila interesado, and yet sinabi pa nila, pakinggan mo naman ang doktrina ko, I don't think that would be profitable. I don't think it would be profitable kasi alam mo na sa pakikitungo ng tao sa atin, hindi na siya interesado, gusto ka pa i-disciple. So I think it would be a waste of time. So it really depends kung sino ang kausap natin. But if yung kausap natin is someone na hindi talaga rooted sa kanilang reliyon, and then, let's say, ipinaliwanag nila ang kanilang paniniwala, and then you ask them, okay, do you want to hear my point of view? And they say yes, that's also a good opportunity na maipaliwanag ang ebanghelyo. So we have to be wise. Sabi nga po ng Biblia, be wise as serpents and harmless like doves. Tsaka kahit nga si Kristo, sinabi niya, ayaw nila pakinggan ang aking mga salita. Ang anumang tahanan, ayaw nila pakinggan ang aking mga salita. Ipagpag mo na ang das sa kanila. Or, yung sinabi pa ni Kristo sa Mateo 7, huwag ihagi sa mga perlas sa mga baboy. So ang tinutukoy ho doon, yung mga taong talagang close-minded, they don't care what you say. They just want to say what they believe. I think it would be a waste of time. They can see it, Kuya. But the question there is, what will be the profit if you continue to engage? Kasi sabi nga, Kuya, there are some people, tulad ng mga heretics, saklat ng Tito, ng gugulo, binalaan na sila ng 1-2 beses, ay pa rin makinig. So kailangan, don't have fellowship with them. So in that same context, kung alam mo na hindi talaga makikinig yung tao, and they're showing signs physically, hey, ayoko na, I think that would be a perfect time na talagang we have to move on. Kasi evangelism is sharing the gospel whether they accept it or not. Evangelism pa rin yun. Yeah. So that would be the wisest thing to do, Kuya. Tinry mo na, pero ayaw nila. Are there instances may mga pangyayari ba ganon? Oh, absolutely, Kuya. Absolutely. It's either tumasa kanilang bosses, maybe several reasons. Number 1, maaari nakakaramdam na sila na hindi ka talaga interesado, kundi you just want to have a discussion with them. Right? Or secondly, tanong ka ng tanong na hindi nila masagot, kaya dinadaan na lang sa init ng ulo. Or maaari, may na mga nasasabi ka tungkol sa iyong paniniwala that they cannot defend against or attack against. So it could be any of those reasons, Kuya. Pero one thing is for certain, kahit ano yung mga rason na yun, kapag ang tao ay hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, ang kanilang pagiging ugali when it comes to Christ will always be hostile. It will always be hostile. Whether passive-aggressive or aggressive talaga. Yeah. Okay, thank you. Anyone else? May mga tanong ho? Any question? Nay? Sinabi mo kaninang ipagpag mo, ibig sabihin, titigilan mo na isang taong sinisiran mo, nang tagal-tagal na, gano'n? Oho, Nay. Ipagpag mo. Ano yung ibig sabihin? Ano po yung ibig sabihin ng pagpag?
Sa panahon po nila Kristo, this is a Jewish understanding, pero ang ibig sabihin po ng pagpag para sa mga Hudyo meant that yung ipaubaya mo na sa parusa o paghatol ng Diyos sa kanila. So kapag sinabi, shake the dust off your feet, that means nakapasok ka na sa buhay nila, they don't want anything to do with you, ipaubaya mo na sa hatol ng Diyos. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. So sa practical na bagay na, hindi naman literal na magpapagpago tayo, pero it does mean, kapag may nabahagyan na po tayo na talagang ayaw nila pakinggan, we have to be obedient to God. Ipaubaya na sila sa Panginoon. We could pray na mabuksan po sila, pero yung ipagpilitan pa ang ebanghelyo sa kanila, hindi na ho natin gampanin ho yun. Kasi ang ministeryo po ni Kristo was 3.5 years. So sa bawat araw na nandito po siya sa lupa, He wanted to utilize ang kanyang mga alagad na hindi magsayang ng oras. So kapag ang mga taong binabahagian ho nila ayaw po talaga makinig, they have to look for someone else. Ganun po yun, Nay. Okay? Anyone else? May mga katanungan, sister? So, parang ano po ba yung pastor, yung pagpag, parang curse? Curse po ba ang masasabi? Parang pinurse na natin yung tao, pero pinagpag na natin. Parang na Hindi ho tayo nag-curse, kundi God cursed them. opo, Yeah. curse na po yun. It's really judgment. Kasi to curse them is another way of saying, let the judgment of God be upon them. Yun ang ibig sabihin ho nun. So tulad po nito, yung sinabi po ni Pablo, Sister Jan, ang sino mang mangangaral ng ibang ebanghelyo, sumpain siya nawa ng Diyos, which means the judgment of God ay mananatili sa tao na yon. So curse and judgment, they're almost one and the same. Synonymous ho sila, interchangeable ho eh. Kasi ano po ba yung curse na binabanggit po ng Biblia sa kabilang buhay? It means eternal damnation ho. Pero, syempre, hindi po natin gustong gawin yun sa mahal natin sa buhay po. Aha. Titigan na natin silang, kasi hindi naman nakikinig. Titigan na I think, Pag mahal mo sa buhay, ano ba, kapatid mo, yeah. anak mo, asawa mo, tatay namin, mga ganun. Yeah, there's ano ho eh. I understand where you're coming from po, Sister Jen. In the Bible, may mga, hindi naman tension, pero mga alleged na tension tulad po nito. Magbahagi ka sa lahat ng lahi sa mundo. Pero may sinasabi na ng Biblia, huwag mo ihagis o itapon ang perla sa mga baboy. And then may sinasabi din ng Biblia, ipangaral mo ang katotohanan. Pero may sinasabi din ng Biblia, kapag ayaw makinig, huwag mo na ipangaral. Ipagpag mo na. So ngayon, how do they reconcile? It's reconciled like this po. Preach to all people, pero kapag ayaw tanggapin, doon na po apasok yung pagpag, doon na po apasok yung wag mo na ibigay pa ang perlas. In other words, you've given the truth, ayaw tanggapin, ipaubaya na ho natin sa Diyos. Kasi kahit anong katok na ho natin sa mga patay, hindi ho sila gigising. Kailangan buhayin po sila ng Diyos. Preach to all people. Ibig sabihin, siyempre kabilang dun yung mga mahal natin sa buhay. So parang hirap na, parang pinabayaan mo na rin sila na kung hindi natin sila i-sharean. No, I think, Sister Jen, we have to always go back sa sovereignty ng Diyos. Kasi tulad po nito, kung hindi ho natin sila nabahagian, then yes, dapat lang ho tayo makaramdam po ng ganun. Kasi nasa atin ho ang ilaw eh, hindi natin ibinigay ho eh. Pero once na naibigay na ho natin yung ilaw ho na yon, through Christ, kung ililigtas man po sila ng Diyos, God doesn't need us. He doesn't need us. So we should never feel guilty, Sister Jen, after na ibigay natin ang ebanghelyo at ayaw pa rin po nila tanggapin. We should never feel guilty kasi at the end of the day, we only give the message. Hindi tayo magbubuhos ng kanilang puso. Our job is only to give the message ho. Hanggang kailan, Pastor? Paano mo nalaman na hanggang dito na lang ako? Yung point na, sa point na gano'n na malaman mo, lalo na't mahal mo sa buhay. Yeah. Paano malaman na kailangan mo lang? Kasi syempre yung Bible naman po, makapal yan, madami. Kung hindi mo pala, kailangan ba lahat yun, or
yung gospel lang talaga. Yeah. Well, there's two things, Sister Jen, na binabanggit po ng Biblia. Number one, nung isinugo po si Isaiah, si Propeta Isaiah sa Lumang Tipan, nung sinabi po ng Diyos, sino ang isusugo ko para mangaral? Agad na nagbigay po ng hands up si Isaiah. Sabi niya, ako po, isugo mo po ako. So ngayon, nung isinugo po si Isaiah, biglang nagtanong si Isaiah, Panginoon, hanggang kailan ako mangangaral? Alam niyo po sinabi ng Diyos? Sabi niya, hanggang mawasak at malipol ang lahat ng mga ito. Nang ibig sabihin, walang tatanggap. Walang tatanggap po. Sa panahon ho niya. Hanggang mawasak ang lahat. So ngayon, bakit po ganun? Kasi, ang trabaho lang ho natin is to share the gospel, pero who gets saved and who doesn't get saved, labas na ho tayo doon. Ang trabaho lang po natin, ipahatid lang ang mensahe, hanggang doon lang ho tayo. However, may sinasabi din po sa unang Pedro 3, kapag hindi mo mawin ang iyong asawa, ito po ay tungkol sa mag-asawa, kapag hindi mo mawin ang iyong asawa na pagano sa pamagitan ng pananalita o sa pangangaral, mawiwin mo sila sa iyong buhay. So sabihin na ho natin, Sister Jen, nangaral na ako sa aking mga minamahal sa buhay, nangaral na ako sa aking kapitbahay, ayaw pa rin. Ipakita na lang natin si Kristo sa ating pamumuhay, kahit hindi na ho natin sila binabahagyan kasi, sabi ng Biblia, kapag ang tao ho ayaw nila tanggapin, there's nothing else we can do. We could pray for them. We could ask God, Lord, buksan niyo po ang kanilang puso kasi kung sila'y pinili talaga po ng Diyos, kahit yung one time na binahagyan ho natin, ang salita ng Diyos hindi pwede bumalik na walang kabuluhan. That means nagtanim na ho tayo. So kahit na paulit-ulit ho natin gawin, pero alam na nga ho natin hindi sila interesado at magagalit pa sila sa atin, yun ang binabanggit po ni Jesus. Huwag itapon ang perlas sa mga baboy. Bakit po? Kasi mag-aaway lang ho kayo. Tsaka hindi rin kalooban po ng Diyos na pinagpipilitan po natin sa kanila. Because yan din po naging pananaw ko po dati, Sister Jan. If I don't share the 5th time, if I don't share the 6th time, baka hindi sila maligtas. Ngayon, nakatuon ng aking pananampalataya sa aking preaching, pero hindi na sa Diyos. Kasi at the end of the day, ang Diyos ang magbubukas ng kanilang puso. So, yun lang ang pag-asa ho natin. Kasi Pastor, kahit na, kahit parehas kayong Christian pero iba kasi yung iba, hindi naman pare-parehas ang paniniwala ng kahit parehas kayong Christian. Meron yung naniniwala ganito, meron naniniwala mawawala yung kaligtasan, meron so doon parang parehas kayong Christian, pero pag yung nag-share na parang nauulit sa parang di pagkakawaan kasi dahil sa ganun. Parang That has nothing to do with salvation, Sister Jen. Hindi apektado ang kanilang kaligtasan. Tulad po nito, kung may mga kapatid po tayo sa pananampalataya na mahal talaga nila ang Panginoon, nagtitiwala kay Kristo for their righteousness, for their salvation, bagamat hindi nila maunawaan pa or even till death yung buong gawa ng Diyos when it comes to soteriology, that's not something we should be sad about kasi if they're in Christ, we should be thankful to God na nakay Kristo ho sila. So, either or, kung mahal nila ang Panginoon, nagtitiwala sila kay Kristo, kaya lang may mga ibang bagay na hindi nila makuha pa. It doesn't mean na hindi sila ligtas. It means, pagdating po nila sa araw ng paghuhukom, God will make everything clear on that day of judgment. So, our job is to focus more on yung mga tao wala kay Kristo. pag tinanong po niya, mali ba ang katuruan namin? Nasabi ko, opo, mali ang Doon naman po talaga babaksak ho yun eh. Hindi naman natin pwede sabihin, opo, tama ho yung tinuturo. Hindi ho. No. kaya parang may tension parang So ngayon po, sabi ng Biblia, here's the wisdom po, Sister Jan. Kung ano po yung alam ho natin na ikabubuti ho nila, gawin ho natin. Nang ibig sabihin po, kung alam na ho natin that naibigay na ng kaligtasan, hindi ho nawawala, ayaw tanggapin, at ang bunga ho nun, away, hindi rin kalooban ng Diyos na
magkaaway-away ho tayo dahil lang po doon. It's important, but it's not worth dividing over, lalo na sa konteksto ng mga minamahal natin sa buhay. What we can only hope and pray for, maliwanagan ho sila. But the good news is, Sister Jen, kung sila'y nagmamahal kay Kristo, their soul is in the hands of Christ na. Yeah. Pwede po ako magdagdag. Kasi minsan na ang pangangaral hindi lang sa pangangaral kasi may kalakip na application niya sa buhay. May mga tao hindi naniniwala minsan sa pangangaral natin dahil hindi tugma yung ating pinapangaral sa pinapakita natin sa kanila. Kaya tama po yung mas mainam na huwag ka na mangaral, pakita mo na lang sa buhay. No? Kasi marami po akong nakasama na masyado magganon, pero hindi mo makita yung application at pinapangaral niya sa buhay. So, kaya niya hindi madala yung tao. Di ba? Kumbaga, magaling siyang mangusap, pero pagdating doon sa nakikita ng mga tao, hindi nagiging epektibo. So, yung mga alagad kasi sa Bible, they were inspired by the Spirit. Talagang application talaga, nakikristo talaga, mga Kristo. Sumusunod sila lang sa Panginoon. Pero sa panahon natin talaga, tinitignan yung buhay natin. So, kung yung buhay mo, hindi angkop doon sa pinapangaral mo, hindi ka magiging epektibo. Kaya, kahit mangaral ka ng mangaral, tapos wala naman sa isa yung pinapangaral mo sa buhay mo, hindi wala rin. Kaya kagandahan ito yung marami po akong nakasalamu ng mga tao na gano'n. Kaya mahirap din po kasi kahit ako mismo pag marami kang alam, bisa nagagamit mo yung kaalaman mo, hindi mo alam. Ikaw na mismo hindi nakikitaan ng gano'n. Kaya bisa mag-ingat din tayo. So that's another downfall din po. Pero at the end of the day, Sister Jen, if you know someone that loves Christ, hindi nila makuha. It's not something we should be worried about. Ang importante, they're in Christ. If they're not in Christ, kahit na ituro ho natin that ang kaligtasan ay hindi nawawala at ayaw din naman po nila tanggapin, it's not yung doctrine na ang kaligtasan hindi nawawala, magliligtas sa kanila. It's the doctrine of Christ Himself. Kailangan nila tanggapin si Kristo. Pero kung yung makakilala ho niyo, Sister Jen, na kay Kristo na, we should be thankful to God. We should be thankful to God. Yeah. Yes, someone raise their hands. Kuya, sige ha. Di ba nung Monday, nag-gathering tayo, Pastor? Pag nakikinig kasi ako laging parang tinatanong ko, ano ba yung definition ng believer? Believer. Like, katulad nga sabi ni Sister Jen, di ba? Lahat kilala si Kristo, pero iba-iba yung doktrina, iba yung paniniwala. So pag sinabi mo bang tayo Bible-believing church tayo. So, sumusunod tayo sa pinag-aaralan natin tsaka sinusunod natin yung doktrina na itinuturo ng Biblia. And sinasabi natin na hindi sinasabi, alam natin na yung tamang Kristo yung sinusunod natin. Pero maraming, tulad nga nung Monday po, maraming iba't ibang sekta ng Christianity. Pero karamihan sa kanila, maling Kristo yung kilala nila. So, ano po ba yung, sino ba yung mga, yung tanong ko, kung believer, sa believer po ba, yung mga yung mga Katoliko or JIL or INC, mga believers po ba yun? Do we consider them as believers even though we know that they believe in Christ, pero they don't really follow what the Bible really teaches. So, are they believer or... Yeah. Kung ang basihan lang natin, kuya, is the word believer, palawakin natin. Sa Biblia, kahit ang mga demonyo, believer din. Kahit ang mga demonyo. Kasi sa Santiago 2, it says, do you know that even demons believe and they tremble? Si Satanas, believer din. If by the word believer we mean
do they accept the reality of God? Then yes, marami ganon. For example, sabi ni Kristo, not everyone who says they know me really knows me. So may believe na ginagamit sa general sense na tinatanggap yung realidad na may Diyos. So maraming nahuhulog ho dyan. Sabihin ho natin, lahat ng reliyon nahuhulog ho dyan. Now, kapag ginamit po ng New Testament, the word believe in a positive, hindi lang yung tinatanggap yung realidad ng existence ng Diyos, kundi yung realidad ni Kristo at ang kanyang ginawa para sa kanila. So when that belief, where tinatanggap natin yung persona ni Kristo at yung ginawa ni Kristo, ay tumagos sa ating puso, that belief, hindi lang nananatili ho dito, lumalabas ho yan. Which means, may kasamang gawa, may kasamang aksyon, may kasamang pagbabago. Now, further on do sa question, what about JL? Or what about yung mga Baptists? What about yung mga Methodists? What about mga Pentecostals? Are they believers? What I could say po, kuya, is this. Anyone who loves Christ, believes the gospel, has a right understanding of the triune God, and has trusted in Christ for their salvation, for their righteousness, for their sanctification, lahat na. Kahit anong church pa yan, basta tama ang kanilang pananaw kay Kristo at pagtanggap kay Kristo, mapa-Methodist, Pentecostal, Reformed, Charismatic, they're believers. Mga true believers sila. And how do we know this, kuya? Kasi sa Roma 14, nakalagay, may mga believers na naniniwala na gulay lang ang dapat kainin. May mga believers na naniniwala, karne lang ang dapat kainin. But what unites them, despite their differences, is Jesus Christ. Pero the reason why I say yung tamang pagtanggap kay Jesus is because Iglesia ni Cristo, naniniwala sila kay Jesus, pero hindi yung Jesus ng Biblia. Jehovah Witnesses, naniniwala po sila kay Jesus, pero hindi yung Jesus ng Biblia. So kahit Charismatic, Pentecostal, Reformed, ang tanong doon what is their understanding about Jesus? So dito natin titignan yung fundamentals, tsaka yung primary. Ano ba yung primary essentials na tinutukoy? Is Jesus God to you? Yes. Is He the second person of the Trinity? Yes. Did He become human? Yes. Is He perfect? Yes. Did He die on the cross for your sins? Yes. Did He rise again from the dead? Yes. Is He the second person of the Trinity? Etc., etc. Is He coming back? Yes. So, kapag yung mga yon at mga ibang bagay pa ay tinanggap nila, they're believers. They're believers. So, hindi lang yung belief, pero there has to be a transformation na nagaganap po sa kanilang buhay na tumutugma sa Biblia. So does that way into ba yung, will that way in their salvation as well? Or In that way, will that earn? yung po yung salvation? No, it's the fruit of their salvation. The root is Jesus Christ. The fruit ay yung pagbabago. So if you're in Christ, the fruit is yung transformation, the orthodoxy, lahat-lahat na. Yeah. So I cannot say that lahat ng mga Pentecostal churches are Christians. I cannot say that yung mga lahat ng Baptists are Christians kasi these are just titles of Christian churches and what they believe. Pero ang pinaka-importante talaga, kuya, that will put a person in hell is the rejection of Christ and the gospel. Pero who goes to heaven, who doesn't go to heaven, it all determines on the relationship with Christ, God, and the gospel. Yeah. So, Pastor, yung mga may relation kay Kristo, pero yung mga activity na hindi tayo sangayon. Anong klaseng activity po? Well, sa church, may mga concert, Oh, yeah. may mga pauso, Yeah. may mga kantahan. Makita mo naman, pero they have relationship with Christ. At Yeah. after nila, masabi natin na tama naman. Hindi naman may konti pagkukulang, pero okay na, konti lang. Pero yun ang mga activity na yun. Masasabi ko sa kayo tayo. Well, kung ang tanong lang po is sang-ayon,
then of course sa ating pagkaintindi po ng salita ng Diyos, hindi tayo sasang-ayon ho doon. Yeah, but I mean, What- they will still say, even though yung ganun na. Oh yeah, absolutely. Kasi, for example, hindi palawakin po natin lalo, Dad, like, when it comes to church system, sabihin na po natin may mga kapatid ho tayo na may sayaw, may tambourine ministry, may dancing ministry. Sabihin na ho natin may ganon. Okay, that's just one side. Pero in the Christian camp, meron din naniniwala, bautismoan yung mga bata. May naniniwala, drums lang, walang gitara. Meron naman naniniwala, walang instrumento, bawal yan, awit lang. So now the question is, are they saved? Yes. Why? Kasi the basis of their salvation is not on church activity or church system, but on Christ. So, Pastor, hindi ibig sabihin, kung sinasangayunan natin yun, bakit yung ating sistema hindi katulad nila? Mhm. Because Bakit tayo iba? Kasi sabi mo nga safe, di ba? So, bakit hindi tayo pumapareha sa kanila? yeah. Because number one, Dad, bahagi na po dito is yung fallenness ng ating understanding. So dahil nasa mundo po tayo where there is sin and we don't have perfect knowledge, sa ating pagkaintindi ng kasulatan, to us, based on our doctrinal conviction, ito yung nakikita natin the most consistent. Pero sa kanila, they find something else to be more consistent. So when it comes to church systems po talagang we're not going to find one church or many churches na nagkakaisa talaga sa bawat sistema. May mga churches ho, tulad po ng sinasabi po ninyo na may mga sayawan. When it comes to church systems, nagkakaiba po talaga. But when it comes to salvation, yung mga sumasayaw, yung mga nagbabautismo ng bata, yung mga hindi nagbabautismo ng bata, when you ask them, who is the source of salvation? Kung tama ang kanilang relasyon kay Kristo, it's always going to be about Christ. Kasi alam mo, minakausap ako ng mga kapatid na hinahanap nila yung mga awitan. Pero sabi ko nga, kung ano yung sinasangay yung ginagawa natin, makontento na tayo. Yeah. Pero kasi palibasa kasi nasanay sila sa ganun. Absolutely, yeah. I understand, yeah. And even about that, Dad, napag-usapan na ho yun several weeks ago. Ano po ba ang pagkaintindi ng tao sa worship? Ang worship po ba ay kailangan maingay? If so, how loud? Pangalawa, kailangan po ba may mga instrumento? If so, how many? Thirdly, in worship, kailangan po ba maganda ang boses para tanggapin ng Diyos ang ating pagsamba? So, ang nagbibigay po ng tamang sagot po of what true worship is yung sinabi ni Kristo. Ang hinahanap ng Diyos Ama na sasamba sa Kanya ay yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Na bakit hindi po niya binanggit instrumento, bakit hindi po niya binanggit sayaw, bakit hindi po niya binanggit tugtugin or lugar? Kasi at the end of the day, what honors God is the embracing of His truth. So, marami mga worship services na napakaganda po talaga na matugtugin po nila. Pero pagdating sa liriko ng kanilang mga inaawit, lihis sa Biblia. Lihis po sa Biblia. So ngayon ho, ang tao ho ay nadadala sa music, pero hindi nadadala sa katotohanan. Kaya ang madalas na pagbibintang po ng mga tao sa ganitong klase sistema is, bakit walang instrumento? Patay ang pananambahan. Patay ang pag-awit. Pero ang ibig sabihin po talaga nila is this. Kaya patay kasi wala silang nararamdaman maganda sa pisikal. Kasi wala silang napapakinggan, wala silang naririnig. Ngayon ho, kapag may tumayo ho dito na maganda po ang boses at siya lang ho ang aawit, bagamat maraming tao sabihin ho natin, pagpapalain sa kanyang kagandaan ng boses, pero ang tanong ho doon, will God be honored? It depends. Kasi ang sabi po ng Biblia, ang lahat ho tayo dapat ay umawit. Pero kung nakatayo lang ho tayo, pinapakinggan lang po natin yung singer, dahil sa kagandaan po ng boses ho niya, nagiging audience na ho tayo at hindi na tayo sumasabay sa pag-awit sa Diyos. Pero kapag hindi naman maganda ang aawit ho dito, hindi maganda po ang boses,
may masasabi ho sila masama. Hindi lalakas ang kanilang pananampalataya. So ngayon ho tayo, ang nakikita ho natin is that due to their misunderstanding of worship, akala po nila worship is maganda ang banda, maganda ang boses, but worship is honoring God according to His truth. Kasi at the end of the day, yun ang sinabi po ni Jesus ang hinahanap ng Ama are those who worship in spirit and in truth. So tama ho yung sinabi po ninyo na marami ho ang nasanay sa ganun. And I don't blame them. But if they will continue to pray and seek God and read the Bible, God willing, they'll eventually get there. Pero pwede naman natin gamitin yan, like in the room. Kung mag-isa ka, Absolutely. meron kang piano, pwede mo naman awitan ng Diyos ang piano. But I mean, you're the one who sing it for God. Tsaka ano po, the purpose of church worship is not to play as much instruments. Bagamat hindi pinagbabawalan ng Diyos ang instruments, we don't see that in the Bible na pinagbabawalan po niya. Pero here's a very good analogy or very good research na dapat po natin gawin mga kapatid. No? Sa lumang tipan, lalo na sa aklat ng Salmo, marami inutos ang Diyos Praise Him with the cymbals. Praise Him with the harp. Praise Him with the strings. Nandun ho yun Pero when you get into the New Testament, bakit walang binanggit na instrumento in the church? Kasi ang nilalarawan po talaga, tinanong ko po ito sa isang theologian na in-interview ho namin. Sabi namin, Dr. Waldron, is it correct to say that ang nilalarawan talaga ng mga instrumento sa lumang tipan is yung melody ng bagong tipan which is in the heart of man? Nang ibig sabihin, kapag binasa po ang Efesos 5:18 at 19, sabi ho doon, tuwing kayo'y magtitipon, may himno, may salmo, at may mga kantahan sa espiritual, habang kayo'y umaawit from the melody of your heart. Diba? Saan po ba nanggagaling minsan ang melody? Sa instruments. Pero ngayon, ang melody sa bagong tipan, hindi na nanggagaling sa instrumento, kundi sa puso ng tao. Secondly, pag binasa po ang Book of Revelation, bakit yung mga umaawit sa langit walang instrumento? Bakit yung mga anghel walang instrumento habang umaawit sa Diyos? Wala nabanggit po doon na may instrumento ho sila because worship has to come in spirit and in truth. So, maaari mga kapatid, kahit hindi ho natin sabihin, but maybe nasanay ho tayo sa ibang church where may mga ganun ba, ang saya-saya, may mga tumatalon, may mga sumasayaw. Pero the question is, sino ang nalulugod doon? Yung ating laman dahil ang ganda ng tugtog? O ang Diyos? If we say, patay ang pananambahan kasi walang instrumento, that means naghahanap tayo ng worship that's going to please us. But worship is always about pleasing God. It's never about us. Tama ka doon, Pastor. Pero meron din kasabihan na kapag talagang umaawit ka sa Panginoon, galing sa puso mo. Meron kasi sanay na umawit sa Panginoon ng galing sa puso mo, sinasama ng instrumento. Pero I mean like at home, ikaw mismo kumakanta ka sa Panginoon. Kasi kahit kasi Jonathan, pag nagpupuri siya sa Panginoon, isa nadatnang ko siya, mag-isa lang siya. Tumutugtog siya ng keyboard. But ganun siya magpuri Hindi ka naman pwedeng tumugtog nang wala ka naman alam sa instrumento. Like David. Si David, may alam siya. Most of them are gifted in instrument, pero yun ay kaloob ng Diyos yun. Wala rin tayong mababasa sa Biblia na pinagbawal ng Diyos yun. No. Pero wala rin tayong mababasa sa New Testament na magamit sila. Pero it doesn't mean pinagbabawal na ng Diyos o ayaw ng Diyos o gusto ng Diyos. Ang mahalaga, ginagawa mo lahat yung para sa kapurihan ng Panginoon. Yeah. So yun ang nakikita ko din. Ang nakikita ko naman po, Dad, is yung kagustuhan po ng Diyos. Kasi madalas na binabanggit po sa Biblia, tuwing kayong magtitipon, ito yung gagawin ninyo. Halimbawa ho, sa unang Korinto 14, tuwing kayong magtitipon, may magbibigay mensahe, may magbibigay paliwanag, may aawit. Pero hindi binanggit, maglagay kayo ng matugtugin. And then sa Efesos 5, sabi din po doon, tuwing kayo magtitipon, may aawit, may kakanta, pero walang binanggit ganon. So ngayon ho,
going back to what we were saying earlier, hindi pinagbabawalan po ng Diyos yun. However, what we want to correct is yung pananaw po ng ilan where worship can only be done when there's music. Kasi kahit nung nabilanggo po sila Pablo nagawa po nila magpuri po sa Diyos na kahit walang ganon. Sangayon ako doon, Yeah. pero ang ibig sabihin, ina-apply ko to sa mga tao. Yung talagang, as a true believer, ina-apply ko to sa mga talagang worshiper talaga. But, hindi naman natin ginagawa yun dahil, alam mo na, ibig sabihin, we're not doing such thing like that na para magpa-impress, you know. Kasi kahit na mayroong mga preacher na nagsasabi na, if they're worshiping in Christ, I don't have problem with that. Pero hindi ko sinasabing pinagbabawal ko. Hindi ko sinasabing wala tayong ganun. Kasi sinasabi ko, may mga tao na gusto magpunta. Absolutely, yeah. No, I completely agree. Ang pinupunto ko lang po mga kapatid is that I don't want us to have the idea that kapag walang instrumento, you cannot worship God. You can worship God with or without an instrument kasi at the end of the day, it's in spirit and in truth. Yun ang pinaka-importante po sa lahat. So, ang patay na pananambahan is not a church without music. It's a church without Christ. Yun ang patay na pananambahan. Because Christ is life, and if you don't have Him, then you're dead. It's a dead church. Does it mean na pwede tayo makipag-fellowship? For example, that profess that, fellowship tayo. Yes and no, kuya. Yes, you should fellowship with other believers kasi baka makatulong sila sa atin o baka makatulong po tayo sa kanila. But no, in the sense of kung ang ating panahon o oras na sa kanila na at napapabayaan na natin mga kapatiran sa church at nagiging conflict pa sa ating commitment sa church, then no. Yeah. So for example, let's say we have a commitment with the church and then may ibang member of a different church nagsabi, oy, dumalo ka naman sa anniversary namin. But we have a commitment sa mga kapatiran. We have a commitment to our own home church. Pero mas uunahin natin yon. It becomes unbalanced. Unbalanced na ho yun. The proper way of doing things is, tapusin na natin yung commitment natin sa kanila, and kapag nagawa na natin ang tungkulin natin sa kanila, how long that might be. And if there's still time, punta ka sa kabila. Walang kaso ho yun. Kaya lang, ang minsan ginigit ng iba is that, ano ba ang pinagkaiba? Di ba, Kristiyano naman kayo, Kristiyano naman kami. Lord's Day naman. Sumasamba naman tayo sa Diyos. Yes. Pero ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi siya Diyos ng confusion, hindi siya Diyos ng kaguluhan, Diyos siya ng kaayusan. Which means, why did you become a part of a church? Kasi your service is for them. Primary. So ngayon, kung ano po yung magagawa po natin secondary, walang kaso ho yun. Walang kaso ho yun. Yung fellow Christian na gumagawa ng, alam mo na, may ginagawang mali. Pero, ano sila? Mag-ano ho sila? Christ as well. We can't fellowship with them, right? Yeah. For example, kuya, you and I both know of a specific person. Yeah, yun nga. Right? Nangangalo niya. Yeah. Live in. So, as a church, at alam mo yung buhay niya, sabi ng Biblia, because if they're truly brothers in Christ, pagsasabihan natin sila. Ngayon, napagsabihan na ho, ano pa yung fellowship natin sa kanila? Ay nila tanggapin yung utos ng Panginoon natin eh. Ay nila magpasakop sa ating Panginoon. So ano na lang po ang pagkakaisa natin sa kanila? So diyan po papasok yung sinasabi po na salita ng Diyos, kuya, that if they are part of a local church, we have to rebuke them as sisters or brothers in Christ. Now, I would also inform their pastor if they're a part of a church. Pero kung wala silang church, at the end of the day, pwede po natin silang pagsabihan, pero if they don't want to listen, wala tayong pagkakaisa ho sa kanila. It doesn't mean na hindi natin sila itatrato na bilang isang mahal sa buhay. We still love them, we're still kind to them, pero anong fellowship na lang natin sa kanila?
Kumbaga parang, alam ko gumagawa ka ng kalokohan, pero it's okay. We'll still hang out. Kapag ginawa ho natin yon, pinapakita ho natin that Jesus tolerates the things that He hates. And that wala tayong pinagkaiba ho sa kanila. And it will also cause them not to see how serious their sins are. Hindi tayo Pariseo, hindi rin tayo judge. We are being obedient to what God is saying. Kasi at the end of the day, the whole purpose of church discipline, kuya, is to bring them to Christ. So syempre, kahit sino magulang, bakit nila pinapalo, dinidisiplina ang kanilang mga anak? Para mapabuti ho sila. So kung hindi natin sila didisiplinahin through means of telling them the truth, showing them the consequences, we don't really love them. But it also include, Pastor, yung mga believers nag-iinuman or nag-engage sa mga biro ang masamang yung mga kalasuan. You can privately tell them, yeah. That's we should consider that as like we don't fellowship with those two. Well, kasi when we say fellowship, kuya, there's a point where sabi na natin, itong tao na to, hindi siya nakagawa ng skandalo or hindi siya nakagawa ng bagay na nakasira sa reputation ng church. However, kung sa one time na yon, hindi siya nagbantay, nagbiro siya na hindi tama, pwede na kausapin yung tao na yun, kapatid, hindi tamang ginawa mo. Mag-iingat tayo. Pero kung alam mo yung tao na yon, napagsabihan na, pero nagpapatuloy pa rin, then we have no fellowship with that person. Especially if that's their practice. Especially if they practice that. You've warned them several times. Yeah. So there's that as well. Yeah. But you have to do it privately, no? Kausapin na sarilinan, ho. Kausapin po na sarilinan because iba yung discipline sa church, yung talagang pinagsabihan mo na ng ilang beses, kinausap ng church. Kailangan mo talaga hayagan na pagsabihan. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Pero sa mga ganung bagay where may mga hindi mananampalataya na kasama, the wisest thing to do, hindi siya pagsabihan harap-harapan, kausapin siya ng sarilinan. Kausapin po siya ng sarilinan. Kasi ang mangyayari ho nun is gonna create catastrophe sa reputation ng church. Nasisira na ngayon yung reputation ng church, masisira pa lalo. So that's the difficulty there. Yeah. So ito pa mabigat, kuya. What if kung kamag-anak pa natin? Or kapitbahay pa natin? Kasi kapag kamag-anak, tuwing may mga reunion, kapag may mga family gathering, nandun sila. So, here's what the Bible teaches. Kapag sinabi, huwag kang makikisalo sa kanila, ang ibig talaga sabihin niyan is that, do not have any Christian fellowship with them. Kung makita mo man sila, treat them nicely, move on elsewhere. Pero what else can you talk about? Kasi kung magiging totoo tayo in integrity, ayaw naman natin na lumabas na nagpapagap tayo, where deep inside, alam natin, this is wrong. If you are to fellowship with them, this is the only thing you fellowship about. Nagsisi ka na ba? Nagsisi ka na ba? Tuwing kayo magkikita, nagsisi ka na ba? That's the only fellowship you can have with these people. Pero kapag ayaw nga talaga makinig, kuya, you shouldn't communicate with them. Yeah. It's tough. It's tough. Yeah. It's tough talaga. It's tough. Yeah. Anyone else have questions po? Yung sa lang, Pastor, yung sa Roman Catholic lang, di ba, may mga kasi na mahal talaga nila si Jesus kaso yung, di ba, may mga religious nga sila. So, okay ba yun na, kapatiran pa rin ba yun na, A Roman Catholic? I would ask them first, Sister Jen, saan nakatuon ang kanilang pananampalataya? Kasi may mga nakausap ang church where, saan ba nakasentro pananampalataya mo? Siyempre kay Jesus. Kanino ka nananalangin? Siyempre sa Diyos. Sa pamagitan nino. Yon, doon na nagkakaalaman. Kasi ang mahal natin na Roman Catholics, naniniwala po sila sa Diyos. They believe in the Trinity. They believe in Christ. Kaya lang, yung sentro ng kanilang pananampalataya is not exclusively kay Kristo. Halimbawa ho, it's either kay Mary, o sa mga ibang santo, o minsan sa mabubuting gawa ho nila, o sa tradisyon, o sa pag-attend lamang ng simbahan.
Kung hindi lamang kay Kristo Jesus at hindi nila tatanggapin yung tama, hindi natin sila matatawag na kapatid sa pananampalataya. Matter of fact, Sister Jen, ito po yung mabigat. Ang hindi alam ng marami mga minamahal natin na kaibigan na Roman Catholic is that kung pag-aaralan nila ang kasaysayan ng Katolikong Romano, ang paniniwala ng Katolikong Romano ay itinatag in the 16th century sa Council of Trent. Ayon po sa Council of Trent, ito po ang kanilang official statement. Ang sino man magtuturo na ang tao ay nagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo, sumpain siya nawa. Yun ang paniniwala ng Council of Trent ng Roman Catholic Church. Ulit nga po yung pastor, yung ano na yun, sinabi na yun. Ano ha? Sino mang Ang sino man maniniwala o magtuturo na ang tao ay itinuturing matuwid sa pamamagitan lamang ni Kristo, sumpain siya nawa. Let him be anathema. Pangalawa, ang sino man magtuturo ng salungat sa aming itinuturo, sumpain siya nawa. Sino yung tinutukoy po nila? Kaya na nagkaroon po ng kapulungan na kung tawagin the Council of Trent dahil kinakalaban nila ang Protestant Reformers. At ano po ba ang itinuturo ng mga Protestante? Salvation is by faith alone, through Christ alone, by grace alone, to the glory of God alone. Pero kaya nagtipon po yung Council of Trent, yung Roman Catholic Church, para kalabanin po yung ganong klaseng aral. So, kung hindi magsisisi ang Roman Catholicism sa ganong klaseng pananaw, hindi natin sila matatawag na kapatid sa pananampalataya. So, kapag pinag-aralan po ang Council of Trent, type nyo lang po, Council of Trent, at ang kanilang paniniwala, nandun po lahat. T-R-E-N-T, Trent. Council of Trent. Basahin nyo po yon, napakarami po nilang sinasabi laban po sa Protestante. They're against the gospel, they're against justification by faith, kaya hindi natin sila matatawag kapatid sa pananampalataya. Not unless nagsisihi sila at lumabas sa ganung klaseng paniniwala. They have to get out of that belief. Okay? All right, so anyone else have any questions before we come to a close? Ikaw malit na bata. Dahil mong tanong. All right, so mga kapatid, kung wala na ho tayo katanungan, magpasalamat po tayo sa Diyos. Bigyan po natin siya ng doxology.